Salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Muli po, welcome sa ating channel, Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Welcome po, welcome to my channel. Sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Update lang po sa ngayon, kagagaling ko lang po sa registration. Ibig sabihin, nagparehistro po ako ng motorcycle ko. At for info pala sa mga may sasakyan dyan, di po ba sa last number of doon sa plate, yan po yung nag-i-indicate ng buwan or month na kung saan mag-renew ka ng iyong rehistro sa motor. However, nagkaroon ako ng penalty bagaman nagrehistro ako ngayong January. Ang sabi kasi, babase nila sa OR. O OR doon sa, ewan ko bakit na ganon, sa motor. So, ganon, hindi ko pa natingnan yung original na OR. Pero yun po ang sabi. May penalty ako na 100. So, ganon siya. So, tingnan ninyo yung last digit ng inyong ng inyong tawag niyan or date of acquisition, 'di ba? Binili siya buwan ng halimbawa buwan ng January, kung nabili halimbawa yan January 7, dapat i-rehistro nyo sa January 7 at meron siyang allowance na 1 week. Kasi pagka from January 7 up to the allowance na 7 days after, hindi nyo pa rin na-rehistro, magkakaroon pa po kayo ng penalty. Yan po yung ayon dun sa sinasabi ng LTO. Kasi ang pagkakaalam ko dati, 'di ba, sa atin January, dapat the whole of January dapat i-rehistro mo yung motor mo kasi hindi ka pa magkakaroon ng penalty. So sa ngayon po, ang nakuha kong update doon is kakarehistro, kagagaling ko lang sa LTO. Ang sabi, nag-lapse na ako ng linggo, ganun ba? Kaya bagaman kahit January din ako nagparehistro, bagaman nag-lapse na doon dahil base doon sa OR, siguro kung araw na nabili ba, sa the date na nabili yung motor, doon sila nagkatalo-talo. So yun lang yun. So update ko lang kayo para kasi kung consider nyo 100 na mahalaga, abay syempre sayang din yung 100, pang gasolina din yun di po ba? Yun lang po. At least ma-remind ko kayo na baka umaasa kayo na halimbawa ngayong January magrehistro kayo dahil yung motor na bili yan month of January, tapos hindi pa na-rehistro. Ngayon 29 na dapat i-rehistro nyo pa rin, pero may penalty ho kayo niyan ng 100. 100 po yung yung penalty sa akin Siguro pagka month of February ganun din yon. Baka ang sabi kasi every week daw na naglalaps may 100. Hindi ko alam kung gaano pa kasi hindi ko mapagkatiwalaan pa Ibig sabihin, una, hindi ko alam din yung rules diyan sa LTO. Di po ba? Kasi usual mga ganyan, mga administrative yan, kanilang gawa lang yan diyan Rules nila yan Although sabihin mo halimbawa, ordinance lang yan, pero ang gumawa niyan ng LTO, siguro tinatawag nila diyan national ordinance. So ganun ho. So hindi naman ako lawmaker para silipin niyan at baguhin niyan. Di po ba? So yun lang po. Remind ko lang kayo sa lahat ng mga may sasakyan, tingnan ninyo yung purchase date ng inyong vehicle. Siyempre magbabase diyan yung buwan kung kailan nyo yan nabili, the same time na rehistro. So magkakasunod ho yan. Ito nga dito sa may kapitbahay ko, yung case sa kanya iba. Kasi yung motor niya nabili niya month of June. Pero binigyan siya doon sa plate number niya na 2. So February pa lang nag-renew na siya. Pero yung date of purchase ng kanyang motorcycle is the month of June. Nagtataka nga ako bakit ganon. Tapos yung isa niyang motor din na purchase niya month of September. June is 6, July 7, June, July, August, September. So meron siya dapat 9 dapat na nakalagay nun. Mantakay mo nabili niya September, pero yung plate number na binigay sa kanya is month of March. Paano kaya yung ganyan? Di po ba? Kasi yung sa motor nga, titingnan ko nga siguro ito. Kasi para ba akong na-intriga? Saglit lang Kasi nagpenalty ako na 100 Wala naman sana yan, kaso lang syempre
sa panahon na nangangailangan ka talaga, ibig sabihin mahigpit yung sinturon, ma-realize mo na mahalaga yung 100. Hanapin ko lang yung OR ko rito. Nagtataka nga ako bakit ganun eh. Dahil dapat ngayong January, dapat umabot pa ako eh. Kasi nga ang plate number is 1. So dapat wala pang penalty. Kaso nagtaka naman ako tulad nito. Hindi ko na lang ipakita sa inyo. Oh. Late tax daw eh. Ano tawag nito? Surcharge sa registration surcharge, may 100. Ganun lang po. Today is January 29, yung motor ko is, yung last number ng plate number is 1. So nagkaroon pa rin ako ng penalty. Hanapin ko lang yung ano dito, OR ba yun? Yung receipt. Alam ko turn over ko na kasi sa LTO yun. Photocopy na lang siguro yun nandito. So ganun ho, ano ninyo kasi kumbaga sayang din kasi yung 100. Alam nyo na. Pagpasensyahan nyo na kung ma-delay ito ng kaunti. Pero at least gusto ko lang by confirm. Pero alam ko wala na, turnover ko na kasi ito buhat nung nag-transfer ng ownership. Wala na rito eh. Wala na yung original OR ko. Ay nandito yata, naka-photocopy. Tama, mayroon pala ako dito photocopy. May original pa, may ano pa pala ako dito, photocopy ng OR ko. October nga ito oh. October oh. Hindi ko alam bakit anong naging basihan nila itong original na photocopy oh. Date is October oh. Tapos ito yung sa registration nila. May surcharge na 100 pesos. Hindi ko maintindihan bakit na may surcharge ako month of January naman ito. Ganun ho. Ganun, bakit nalilito? Actually nagtanong naman ako doon 2 tao yung tinanong ko doon. Yung sa nag-receive ng aking mga documents para i-process. Hindi ko pinalakad ito ha. Kasi nagbayad ako doon ng insurance. Hindi malinaw eh. Nagtataka ako kung saan kinuha yung 100 na yon na late registration daw. Yung OR nga nito is October oh. October 3 oh, 2014. Bakit ganun? Ewan ko ba? Bakit kaya ganito na oh? Ewan ko ba? Bakit na ganito na may kuwan naman? Tupi ko na lang. 100 lang naman. Pero tataka lang kasi ako bakit nag-surcharge ako na 100 kasi January na nga eh. Ngayon is January din naman. Bakit na nag-charge pa ako?
Wala oh. Ewan ko ba bakit na OR? Yung OR nito is October 3. Oh. October 3 oh. Ganun lang ho. Bahala na ho kayo. At least na-inform ko kayo. So, yun lang yung akin. Ano pa ba yung gusto kong idagdag? Kanina, nasa kalsada ho ako. Ngayon, meron siyang traffic enforcer. Kumakaway-kaway ganun. Dumiretso ako kasi siya ang tinitingnan ko lalo na grabe yung traffic. Kasi, hindi naman talaga ako hinto. Kasi hindi ko alam, ang pagkaalam ko, wala naman akong violation. Ba't siya kumakaway-kaway, ganyan-ganyan? Wala naman akong violation kasi diretso naman yung takbo ko. Pero mabagal naman. Bigla ba naman sumigaw? Sabi niya, wala kang nakita na ano? Malay ko ba nasa blind ko yon, nasa kanan yung tatawid pala. Tapos yung pinapaypayan niyang ganyan, wala namang pedestrian lane doon. Sabi ko, mga ano ito? Mga sarcom. Ibig sabihin ng sarcom, sariling command ba? Ganon. Ganon ho katindi. Hindi sa hinahama ko yung yung mga enforcer Ang akin lang, siyempre traffic enforcer ka, dapat kompleto ka ng gears mo. Halimbawa, naglagay ka ng may hawak-hawak ka na hand signal, nakalagay dapat doon merong tatawid. Dapat ganon, malinaw, o may tatawid. Hindi ka may pedestrian ka na ganyan, hawak na green or green or red Pag green, ibig sabihin may tatawid ganon. Pero nakita ko wala namang pedestrian Bigla ba namang pinahinto ako tapos sinigawan ako na wala ka bang nakita? May tatawid. Tinuro niya sa akin sa kanan. Layo naman nun. Mga ilang dipa mula sa akin. May traffic ganyan. May blind sa akin. Hindi ko makita yon. Kita niya kasi tapat niya ako parating. Hindi ko makita yon kasi sunod-sunod yung traffic Ang masabi ko, bastos ba? Medyo may edad na, matanda na, pero masabi ko, bastos ba? Mga sariling command. Ako ho, at least masabi rito, kung makarating man sa kanila ito, para i-review nila, hindi yung sariling command kayo. Motorista kami. Kayo ang tinatawag na may ambiguity. Anong ibig sabihin ng ambiguity? Yung kaalanganin ba na paypay, ganyan-ganyan? Una, wala namang violation yung tao. Dapat din may alalay din silang pulis doon. Wala nga silang alalay na pulis doon. Kung halimbawa, nag-checkpoint man sila, naninita sila ng mga motor. Wala nga. Ewan ko ba Pilipinas, bakit ganito? Tulad nito, nagbayad pa ako ng penalty sinabihan ako na late daw ako. Sabi ko, paano akong malate? Month of January pa lang ngayon. Ba't pa ako magbayad ng penalty? January, napakalinaw. Basta kung sabi gano'n, nasa OR tinignan ko nga yung OR ngayon, hindi ko na inano doon kasi ayaw ko na October naman. Tsaka nakalagay sa resibo May nakalagay rate registration 100 pesos. Bahala na lang kayo. So, dito lang muna. At akin lang update nyo yung at least na-inform ko kayo kasi kagagaling ko lang din ng LTO. Pagod ba? Parating ko lang din. Yun Tapos yung nabayaran ko doon sa may emission, 450 ba? Grabe ang taas. Meron nga iba doon sa napagawan ko dati, 300 lang emission Sa kanila, 450. So, ganun kasi ang pagkaalam ko niyan, para kasing yan yung kukuha ka ng linya mo halimbawa sa LTO para mag-operate ka. Siguro sila parang franchise ba? Di po ba? Yun lang po. At least salamat sa Diyos dahil sa biyahe nakauwi naman tayo. Salamat sa Diyos, all in one piece tayo. Salamat sa Diyos. Pero yun lang. Kasi kung yung batayan nila na late registration base sa OR, yung OR ng motor ko is October paano malate ito? Di po ba? Kasi kung basihan nila October of last year, na-register ko naman ng last year January. Di po ba? Covered yun. Kung ngayon October pa, dapat mag-expire ito October din. Di po ba? Dapat wala sanang penalty kung yung basihan nila is OR. Yun lang po.
Mga something na mga confusing ba. Tapos, ano lang, kung makarating mga nito sa LTO, hindi ko naman kayo ini-endorse dito. Ang akin lang, sa mga local government na mga kuan, na mga enforcer, wag ko kayo para bang mga emperador kayo. Kasi public servant kayo, hindi kayo mga bulldog, hindi kayo ibig sabihin mga berdugo ba. Kaya mag-ano din kayo sa mga motorista, lalo na yung ambiguity mula sa kanya, wala siya na nagahan signal siya, wala naman akong offense na ano. Malay ko ba kung anong sinisinyas niya, ganun siya. Sabi ko, no klase ito, wala man akong offense nito. Hindi ako, mabagal pa rin takbo ko, dire-diretso, traffic. Tapos sabay bulyaw, na wala ka ba nakitang tumatawid? Sabi ko, bastos tong tao na to ah. Gusto ko talaga sanang sigawan eh. Naisip ko na, may edad na. Malay ko ba nasa blind side, tapos alanganin talagang tatawid yung tao kasi ano yun eh. Well, hindi talaga dapat lagyan ng pedestrian doon. Tsaka kung tawiran man, dapat sa tamang tawiran siya. Kung nagtuturo siya halimbawa ng disiplina, dapat ini-enforce niya. Mantakin mo, nagsasarcom pala sila kung anong gusto lang nila na mangyari. Ganun lang. Ewan ko. Basta ganun. Akin dati, maalala ko tuloy sa trabaho ko. Nandyan sa may assign ako dyan sa Coast Guard Base Taguig, Coast Guard Base Parola. Nag-duty ako dyan sa second gate, Sentinel. 2 years ako dyan, Sentinel, nasa mula 2005 tsaka hanggang 2006. 2 years ako dyan, Sentinel. Grabe ho. Yung mga junior ko nandun sa main building, sa Education and Training Command, may rotation sila doon. Samantala kami dyan sa second gate, port starboard, ibig sabihin day on, day off. Tapos mag-perform ka pa ng office function mo, siyempre, latang-latla ka na yan, latang-lata ka. Halimbawa, mag-perform ka ng Sentinel, tapos pagdating mo sa opisina, pagod ka na yan, kakatayo, kaka-kumpas mo doon Ibig sabihin, mainit Di po ba? Init, pagod yan. Matakay mo, ilang tao yung dumadaan, kadami-daming dumadaan dyan. Naalala ko lang, meron doon nakadetain dati, ano siya, yung kaso niya is human trafficking. Binisita siya ng, hindi ko masabi, asawa niya o partner niya na Chinese, Filipino-Chinese. Tapos ang sabi, sir, kain ka? Sabi ko, hindi sir. Sentinel kasi bawal sa amin yan, lalo sa 11 General Orders, talk to no one except in line of duty. Hindi naman siya in line of duty. Kumbaga bisita siya. Pwede naman yon. Pero when it comes sa pagkain, delikadesa o bawal sa amin yan For security purposes na rin. Mantakay mo nung gabi, nagdala pa siya ng Jollibee. Sabi ko, sir, wag na ako kayong mag-alala. Okay lang po. Dalaw lang po kayo pag kailangan nyo. Hindi nyo na kailangan magdala ng pagkain or what. Kasi ang binigay niya sa akin, unang alok niya, parang nakabalot yun parang food pack. Akala niya siguro hindi ko tinanggap dahil ba na para bang dinowngrade ko. Ayun sa utak niya, yun sa isip niya. Sa akin kasi, ayaw ko. May batay ng konti sa trabaho naman ito. Kasi ano din ako, nag-enforce din ako ng kahit papano yung batas doon sa trabaho ba. Kasi Sentinel, may mga dumadaan dyan, civilian, tsaka both at the same time, mga officers, men and women ng Philippine Coast Guard na assign niya sa Parola, tsaka sa Coast Guard Base Parola, at meron din mga civilian. Yun na nga yun. Tuloy ko lang yung Filipino-Chinese na yun. Sabi niya, sir, may ano kasi. Sabi niya, sige sir. Sabi ko, wag ka na sir mag-alala. Okay lang ako dito. Hindi mo kailangan magdala ng pagkain sa amin dito. Basta kung gusto mong dumalaw, dalaw ka lang. Mantakin mo ng gabi, nag-duty ulit ako ng gabi. Mantakin mo may dala-dala naman si Jollibee. Tapos pasensya ka na kanina sir kasi ganito ganyan Sabi ko, ikaw talaga, makulit ka talaga. Pinipilit pa talaga ako nakunin. Sabi niya, kasi sir kanina medyo pangit yung dala ko Para bang ganun pang sinabi. Pumanting tuloy yung tenga ko. Sabi ko, ano ba ito? Ako, sabi ko, wala akong question dyan sa nagbibigay ka. Salamat. Pero sabi ko nga sa'yo kanina, huwag ka nang mag-abala. Ngayon, kinulit mo pa ako para mo parang akong iniinsulto. Sabi ko, maayos ako nakipag-usap sa'yo, kinausap naman kita. Ba't ka ako ngayong gabi, kinukulit mo pa ako, sabihan mo pa ako na kanina kasi sir, yung dala ko ganito, ganyan, ngayon Jollibee na ito. Anong tingin mo sa akin dito? Sabi ko, nagalit ako na, siguro the way ba siya na-deliver,
Sa kanya parang wala. Sa akin pa parang nainis ba ako? Sabi ko, wag na ganon. Wag kang mag-alala. So, ganon. Pero sabi ko, salamat. Pinagalitan ko siya. Nagalit ako tuloy, sabi ko. Ibig sabihin, nag-i-enforce din ako ng batas Nakikiusap din ako ng maayos. Marami akong incident dyan sa second gate, dyan sa may Coast Guard Base Parola. Mga civilian kinakausap ko. Ako kinakausap ko kayo ng maayos. Ayaw nyo makinig. Ano gusto nyo ngayon? Kasi kami, may sinusunod din kaming batas dito. Ngayon, ang sinasabi namin ito sa inyo, utos yan sa taas, hindi namin gawa-gawa. Ganun ang ibig sabihin yan. Nainis ako ba kanina dun sa isang enforcer? Hindi mo ba nakita niyan? Paano ko makita? Nasa blind yun, may mga nakaparadang mga sasakyan. Hindi ko talaga makita sa kanan ko. Di po ba? Tapos sigawan niya ako ganyan. Gusto kong sigawan din sana sa loob ko. Bastos ba matanda na walang pinagkatandaan? Ganyan yung kapangyarihan makatrato sa mga motorista. Bastos. Sarcom yun Yung ambiguity, pag nag-enforce ka ng batas, kung naatasan ka sa local government mo, edi yun. Pero, ewan ko ba. Hindi ko na lang pinansin, binayaan ko na lang. Sabi ko, matanda na Pero yun lang yung akin. Hindi ganun na pakaway-kaway ka dyan, kulang ka naman sa signages. Malay ko ba na, kasi hindi naman talaga tawiran yung lugar na yun Kasi nga, ano yun, alanganin yung lugar talaga. Alanganin talaga na tawiran yun. Ganon. Matakay mo, traffic, hindi ko makita. Yung pala, pinapahinto niya kasi meron palang tatawid na dalawa yata katao yun. Log ko. Ewan ko ba sa'yo, Pilipinas, bakit ganyan? Kung may dapat isipin niya rin sana. Total, may mali rin akong ginagawa dito. Hindi naman talaga tawiran dito Sariling kaman ko lang to dahil gusto ko patawirin yung tao Bagaman hindi naman tawiran ito. Doon pala nga may violation na nga civilian doon. Jaywalking na nga siya doon Kasi wala nga pedestrian doon siya tatawid na alanganin talaga yun. Kurbada pa. Di po ba? Ganun lang yun. So, mga ganyang bagay, at least ma-Facebook live natin dito, at least mapag-usap-usapan yan. At least merong mga bagay na kung pwede namang i-update doon sa enforcement banda, sa policy, procedure, mga ganun ba? Procedural. At least maturuan din ng decorum o pag-uugali ba na dapat. Wala naman una akong violation, ako pa yung sinigawan. Mali-mali na nga yung tao, patawirin niya, pedestrian. Wala namang pedestrian doon, jaywalking nga yun Di po ba? Obstruction nga yun siya Di po ba? Ba't na ako naman tama naman yung takbo ko, diretso, tsaka tama lang yung speed ko. Bigla akong pahintoin baga, bulyawan na. Wala ka bang nakita niyan? Parang sarap sabihin, paano ko makita blind yan? Bastos ba na tawarin mga tao na yan Yun lang po. Update nyo na lang yung sa inyong rehistro. Hindi na justify yung yung sinabi ng doon na nag-penalty ako 100 na dahil do sa OR. Yung OR tiningnan ko, it's October layo pa ng October, ba't ako nag-penalty? Tapos, nangangati kasi ilong ko January din. Ewan ko basta ganun. Pero nakalagay yung sa resibo, meron nung surcharge na 100 pesos. So, yun lang yun. So, pagdating nyo sa LTO, halimbawa, kung nakarating man sa inyo itong aking Facebook Live, sino man yung madat na nito o marating nito, at least aware na kayo. At least makapag na rin kayo. Halimbawa, baka February. First week of February, i-rehistro nyo na yung motor ninyo o sasakyan ninyo para hindi kayo magbayad ng surcharge na 100. Sayang din kasi 100, pang gasolina din yun Di po ba? So sige po, maraming salamat sa inyo. At gaya nga kahapon yung na-post ko pala yung segment sa aking channel, yung Vox Populi, The Voice of the People. Sigurado pag-aralan ko yan. At salamat sa Diyos din sa inyo, sa mga viewers ko at followers na patuloy na sumusubaybay at antabay lang tayo this day din. Baka mamaya-maya magla-live ulit ako. Itatakil ko, i-advance ko na about doon sa tinatawag na sa Article 11 Section 2 in particular, yon? Graft and corruption, di po ba? Versus plunder. So, di po ba? Kasi ngayon yung nangyayari, hindi na basta sakop ng graft and corruption na Kumbaga mabigat na plunder.
Kasi kung yung mga ghost project tsaka mga involvement, trillion, billion, trillion na, plunder tsaka economic sabotage. So mamaya po pag-usapan natin yan, in advance ko na lang. So salamat naman ng maraming salamat sa inyo. I-update nyo na lang po ang inyong rehistro sa inyong mga sasakyan, motor, at kung ano pa. At least alam nyo na ho na meron talagang penalty. So, makapag-usap na lang tayo ng maayos, hindi naman kailangan na magtawag nito. Bakit nawala? Hanapin ko na yung jingle ko na ginagamit. Para pag nag-close ba ako may jingle, no? Marinig. Maganda na rin yung ganun eh. Saglit lang kasi medyo nagbabagal yung internet. At salamat sa viewers pala kung sino man hindi ko pa makita. Kasi mabagal-bagal yung internet namin dito. Ay, bago ko pala makalimutan. Ilang buwan na ako hindi gumagamit pala ng toothpaste since last year pa. Asin. Opo, asin. Pero after ko po mag-toothbrush or before ko po mag-toothbrush, yung aking brush, dinidisinfect ko po, inaano ko ng colored bleach, sinuhugasan. Nilalagyan ko ng colored bleach, tapos banlawan ko siya. Tapos kapag banlaw, kuha na ako magdakot na ako ng asin. Lagay ko sa bibig, so ganon. Tapos itutbrushan ko na yung ngipin ko, pati yung dila, pati yung gilagid, lahat to. Tapos magmumug na ako niyan. Tapos yung toothbrush, banlawan ko yan. Tapos lagyan ko ulit ng colored bleach. Tsaka ko siya banlawan. Wala, bagal ng internet. Ay, close ko na lang. Kahit na wala na yung jingle ko. Atras ka pa ba? Di po ba? Yun na lang ho. At hanapin ko na nga lang dito yung iba kong kwan. Ay, wala internet yata eh. Kaya pala. Hindi ko pala nakuha yung internet ko. Galing ko naman. Kaya pala ayaw magano, hindi ko pala nabuksan yung internet ko. May bad, may mistake. Kaya pala ayaw eh. Yun, ayan na. So, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem, let us share the other side. Amen.